Noong Disyembre 2019, si Marisa Alvarez, isang 36 anyos na Filipina, ay lumipat sa Perth, Australia upang magsimula ng bagong buhay kasama ang kanyang asawang si Andrew Cole, isang 42 anyos na negosyante. Sa unang 2 taon ng kanilang kasal, tila perpekto ang lahat. Si Andrew ay maalalahanin, mapagbigay at palaging pinaparamdam kay Marisa na mahalaga siya. Ngunit ang kanilang buhay ay unti-unting nagbago nang magsimulang magtagal si Andrew sa trabaho at umuuwing lasing sa gabi. Noong Hunyo 2022, napansin ni Marisa ang mga pagbabago kay Andrew. Lumalayo ito sa kanya, nagiging bugnutin at mas madalas na nakatutok sa kanyang telepono. Isang araw habang naglilinis ng kwarto, nakakita si Marisa ng isang resibo ng isang mamahaling restaurant sa Sydney na may petsang 18 ng Abril 2022. Alam niyang hindi siya kasama sa kaganapang yon, bagamat masakit, hindi pa rin niya hinayaang magalit ng basta-basta. Sa halip nagsimula siyang magmasid. Pagkalipas ng ilang linggo, natuklasan niyang si Andrew ay may kausap na ibang babae sa telepono sa kalagitnaan ng gabi. Tahimik na naghanap si Marisa ng mas maraming ebidensya, kabilang ang mga email at litrato sa laptop ni Andrew. Doon niya natuklasan ang katotohanang may relasyon si Andrew sa isang babaeng nagngangalang Sophie, isang 29 anyos na real estate agent mula sa Sydney. Hindi lang yon, nalaman din niyang may iba pang kababaihan si Andrew na regular niyang kinakausap. Hindi nagpakita ng galit o hinanakit si Marisa. Sa halip, pinanatili niyang kalmado ang kanyang kilos habang sinisiguro niyang makakalap ang lahat ng impormasyong kailangan niya. Sa bawat gabi na umiiyak ng mag-isa, pinaplano niya ang susunod na hakbang. Noong 15 ng Hunyo 2022, naging malinaw sa kanya na ang mga sakit na dulot ng pagtataksil ni Andrew ay hindi dapat baliwalain. Sa kabila ng kanyang pighati, unti-unti niyang sinimulan ang isang plano ng paghihiganti na tanging siya lang ang nakakaalam. Ang kalmadong kilos ni Marisa ay tila nagtatago sa isang naglalagablab na apoy na naghihintay ng tamang oras para sumabog. Matapos ang natuklasan ni Marisa, tahimik niyang sinimulan ang kanyang plano. Alam niyang kailangang maging maingat siya para hindi mahalata ni Andrew ang anumang pagbabago. Sa bawat araw, nagsimula siyang mag-ipon ng pera mula sa kanilang pinagsasaluhang gastusin. Lihim na nagtago ng maliliit na halaga sa isang lumang kahon na isinisilid niya sa isang lumang aparador. Ang perang ito ay bahagi ng kanyang pagtakas na iniisip niya kapag dumating ang tamang pagkakataon. Habang nagpapatuloy si Andrew sa kanyang mga gawain, patuloy din ang pagmamanman ni Marisa. Natuklasan niya na tuwing katapusan ng linggo, pumupunta si Andrew sa Sydney, palaging gamit ang parehong dahilan, isang business trip. Naging malinaw kay Marisa na ang bawat biyahe ay hindi para sa trabaho kundi para makipagkita kay Sophie. Ang sakit ay unti-unting napapalitan ng galit. Sa kanyang isipan, ng bawat gabi na ginugol ni Andrew sa piling ng ibang babae ay nagbibigay ng dahilan para maisagawa niya ang plano. 2 ng Hulyo 2022, nagpasya si Marisa na simulan ang mas konkretong paghahanda. Gumawa siya ng checklist. Alamin ang eksaktong oras ng biyahe ni Andrew, hanapin ang mga lugar na walang CCTV sa paligid ng kanilang bahay at planuhin ang eksaktong ruta ng kanyang pagtakas. Ang bawat detalye ay kanyang sinuri. Bawat hakbang ay sinigurong hindi mag-iiwan ng bakas. Samantala si Andrew ay tila walang kamalay-malay sa mga kilos ng kanyang asawa, nakatuon siya sa kanyang sariling kasiyahan. Nagkakaroon ng mas matibay na kumpiyansa na hindi kailanman siya mabibisto. Habang abala ito sa kanyang mga lihim na pakikipagkita, si Marisa naman ay patuloy na nagpapanggap na masaya. Iniisip ang tamang oras para gawin ang plano.
Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Andrew, dahan-dahang pumasok si Marisa sa kusina. Kinuha niya ang isang maliit na patalim mula sa drawer. Hawak ito sa kanyang kamay, tahimik niyang tiningnan ang tulog na asawang si Andrew. Hindi pa yon ang gabing gagawin niya ang plano, ngunit yon ang gabi na kinumpirma niya sa sarili na wala ng atrasan. Ang gabing yon ay nagbigay ng lakas kay Marisa. Sa kanyang isipan, ang bawat galaw ni Andrew na nagpapatunay ng kanyang pagtataksil ay nagsisilbing gasolina sa apoy ng kanyang paghihiganti. Dumating ang 30 ng Hulyo 2022, isang malamig na gabi sa Perth. Sa araw na yon, umuwi si Andrew mula sa isa sa kanyang business trips sa Sydney. Pagod mula sa biyahe, nagpahinga ito sa kanilang kama matapos uminom ng ilang baso ng alak. Si Marisa sa kabilang banda ay nagpatuloy sa pangkaraniwang gawain. Tinitiyak na walang makakaramdam sa kakaibang kilos niya. Sa kabila ng kalmadong panlabas, ang loob ni Marisa ay puno ng tensyon. Sa mga oras na yon, alam niyang ang mga buwan ng paghihintay at paghahanda ay mauuwi sa gabing ito. Binuksan niya ang drawer ng tahimik sa kusina at kinuha ang patalim na matagal na niyang inihanda. Nanginginig ang kamay niya, ngunit ang galit at sakit na nararamdaman niya ang nagbigay ng lakas para magpatuloy. Lumapit siya sa kwarto kung saan mahimbing na natutulog si Andrew. Sa isip niya, binalikan niya lahat ng mga gabi ng pagtataksil. Ang mga kasinungalingang sinabi nito at ang mga sakit na kanyang tiniis ng tahimik. Sa isang iglap, isinagawa niya ang matagal na plano. Ang katahimikan ng bahay ay napuno ng sigaw at gulat ni Andrew. Tumayo si Marisa sa gilid ng kama, malamig ang kanyang ekspresyon habang tinitingnan ang lalaking nasa harapan niya. Isang taong naging biktima ng sarili niyang kasamaan. Hindi nagtagal, iniwan niya ang kwarto, bitbit ang bag na matagal na niyang inihanda. Sa loob nito ay naroon ang pera, pasaporte at ilang mahalagang gamit. Hindi na siya lumingon. Alam niyang wala nang natitira para sa kanya sa bahay na yon. Sa kabila ng lahat ng nangyari, naramdaman niyang ang gabing yon ang kanyang kalayaan sa sakit at panlilinlang. Habang papalabas ng bahay, inisip niya ang susunod na bahagi ng kanyang plano. May ruta siya ng pagtakas at siniguro niyang ang mga lugar na kanyang daraanan ay walang CCTV o anumang bakas na magtuturo sa kinaroroonan niya. Ang madilim na kalangitan at tahimik na paligid ay tila naging kakampi niya habang siya ay tuluyang naglalaho sa dilim. Kinabukasan, nagising ang tahimik na kapitbahayan ng Perth sa kaguluhan. Isang malakas na sigaw mula sa kasambahay ni na Andrew at Marisa ang gumimbal sa paligid. Natagpuan nila si Andrew sa kwarto, duguan at wala ng malay. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at sakit. Tumawag ng ambulansya ang kapitbahay at si Andrew ay dinala sa ospital sa kritikal na kondisyon. Naging usap-usapan sa komunidad ang nangyari. Ang mga detalye ng krimen ay unti-unting nalaman habang iniimbestigahan ng mga pulis ang insidente. Ang mga sugat ni Andrew, lalo na ang pagkawala ng isang bahagi ng kanyang katawan, ay nagdulot ng gulat sa mga tao. Ang mga investigador ay sinimula ng masusing pagsusuri sa kaso. Habang si Andrew ay nasa ospital, pilit siyang siniyasat ng mga otoridad. Ngunit ang kanyang trauma ay napakalaki at tila naging mahirap para sa kanya ang magbigay ng malinaw na pahayag. Sa kabila nito, unti-unting lumabas ang mga detalye. Ang malamig na relasyon nila ni Marisa, ang kanyang pagtataksil at ang hinalang paghihiganti ng kanyang asawa. Sa kanilang bahay, natuklasan ng mga investigador ang mga bakas ng plano ni Marisa. Ang drawer na pinaglagyan ng patalim, ang maingat na pagkakabalot ng mga dokumento at ang pagkawala ng kanyang personal na gamit ay malinaw na senyales na ito ay maingat na pinaghandaan.
Ngunit sa kabila ng kanilang pagsisikap, walang bakas si Marisa na maaaring sundan. Ang kanyang mga ruta ng pagtakas ay tila maingat na pinag-isipan. Walang ebidensya ng kanyang kinaroroonan. Ang balita ng insidente ay mabilis na kumalat sa buong Perth at maging sa iba pang bahagi ng Australia na nabalitaan din ng pamilya ni Marisa sa Pilipinas. Samantala, habang nagpapatuloy ang investigasyon, patuloy ding naghahanap ang mga otoridad ng posibleng kinaroroonan ni Marisa. Ngunit hindi sila nagkaroon ng lead. Habang si Marisa ay nawala na parang bula, si Andrew naman ay patuloy na nagdurusa. Ang kanyang pisikal na kondisyon ay unti-unting bumuti matapos ang ilang linggong gamutan sa ospital. Ngunit ang trauma ng insidente ay naiwan sa kanya. Ang pinsalang dulot ng pagputol ng isang bahagi ng kanyang katawan ay hindi lamang pisikal. Ito rin ay nagdulot ng matinding kahihiyan at emosyonal na pagkawasak. Sa loob ng ospital, pilit na binuo ni Andrew ang mga alaala ng gabing yon. Bagamat malinaw sa kanyang ginawa ni Marisa, hindi niya maunawaan kung paano niya nagawang baliwalain ang kanyang asawa. Sa gitna ng kanyang pagkakaparalisa sa kama, naisip niya ang lahat ng sakit na maaaring naramdaman ni Marisa sa mga taon ng kanyang pagtataksil. Ang galit sa kanyang asawa ay unti-unting napalitan ng pag-aalala at pagsisisi. Samantala, ang kanyang negosyo ay tuluyang bumagsak matapos lumabas sa publiko ang mga detalye ng kataksilan niya. Ang mga kliyente at kasosyo ay nagsimula ng mag-pull out ng kanyang suporta at ang reputasyon niya bilang isang respetadong negosyante ay nawasak. Sa kabila ng kanyang pagdurusa, ang mga tao sa paligid niya ay hindi nakaramdam ng simpatsya. Sa halip, siya ay naging simbolo ng isang taong tumanggap ng kabayaran sa kanyang mga maling gawain. Ang kanyang mga kabit kabilang si Sophie ay unti-unting umiwas sa kanya matapos ang iskandalo. Ang mga lihim na relasyon na minsang nagbigay sa kanya ng kasiyahan ay nagdulot na ng kalungkutan. Tila si Marisa ngayon ang nagwagi. Sa kabila ng lahat, siya ang nakalaya, habang si Andrew ay naiwan para magdusa sa kanyang sariling mga kasalanan. Ang mga investigador naman ay patuloy na naghanap ng mga posibleng bakas ni Marisa. Sa kabila ng pagsisiyasat, ay natagpuan nila ang ebidensya ng kanyang maingat na plano ng pagtakas. Ngunit sa kabila ng pagsisikap niya, parang alam ni Marisa kung paano burahin ang bawat pahiwatig ng kanyang kinaroroonan. Ang bawat lead ay nauwi sa wala at ang bawat tanong ay nanatiling walang sagot. Sa puntong ito, si Andrew ay naiwan para harapin ang resulta ng kanyang mga pagkakamali. Ngunit alam niyang ang pagdurusa niyang ito ay wala ng katapusan habang si Marisa, ang babaeng minsang minahal niya, ay malayo na sa lahat ng ito. Hindi umuwi si Marisa sa Pilipinas dahil alam niyang madali siyang matutunton ng otoridad kung gagawin niya yon. May mga nakapagsabing na mataan ito sa Thailand ayon sa isang impormante na kaibigan umano ni Marisa, pero hindi ito kumpirmado. Samantala sa Australia, unti-unti nang tinanggap ng mga otoridad na hindi na mahahanap si Marisa at wala rin silang jurisdiksyon sa ibang bansa kung saan maaaring nagtatago si Marisa. Ang kaso ay nanatiling bukas, ngunit walang malinaw na lead na maaaring sundan. Si Andrew sa kabilang banda ay patuloy na nabubuhay sa anino ng kanyang mga kasalanan. Ang kanyang pisikal na kalayaan ay nagpapaalala sa kanya ng mga kahihinatnan ng kanyang mga ginawa. Ang dati niyang marangyang pamumuhay ay napalitan ng pag-iisa at kalungkutan. Sa isip niya, alam niyang ang kanyang pagdurusa ay resulta ng pagkakamali. Sa huli, si Marisa ay malaya. Sa bawat araw na lumilipas, ang mga alaala ng paghihirap niya ay unti-unting napapalitan ng kapayapaan. Ang kanyang kwento ay hindi tungkol sa pagkatalo, kundi sa tagumpay ng isang babaeng lumaban para sa kanyang dignidad at kalayaan. Sa huli, siya ang nagwagi.
habang ang mundo na iniwan niya ay naiwan para harapin ang sariling sakit at kawalan.